Matapos malaman ni Gon ang dahilan ng pagbagsak ni Killua sa Hunter exams, galit niyang kinumpronta si Gitarakor na talagang nagngangalang Illumi at siyang kuya ni Killua. Mag-sorry ka kay Killua! Mag-sorry? Para saan naman? Hindi mo alam ang kasalanan mo. Hindi. Wala kang karapatang maging kuya niya kung hindi mo alam. Kailangan pa ba no para maging kapatid niya? Ha? Kaibigan ko si Killua, hindi niya kailangan ng pahintulot niyo para doon! Ang batang to. Hindi na bale, huwag ka na mag-sorry. Dali mo na lang ako sa kinaroroonan ni Killua. Ano naman ang balak mo? Ano pa ba? Ililigtas ko si Killua! Kung magsalita ka naman, akala mo kinidnap ko siya. Wala akong ginagawa sa kanya. Kusa siyang umalis dito mag-isa. Walang pumilit sa kanya. Oo, pero labag sa damdamin niya yon. Kayo ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Pareho lang yun ang pagkidnap sa kanya! Nagkataon na yan nga mismo pinag-uusapan namin ngayon, Gon. Sa katunayan, nagpahayag din ng reklamo tungkol dyan sina Kurapika at Leorio. Pinag-uusapan ngayon ng komite kung patas ba o hindi ang pagkakadisqualify kay Killua. Kapansin-pansin naman. Malaki ang pinagbago ng kilos ni Killua habang at pagkatapos ng laban nila ng taong yan na kung tawagin ay Gitarakor. Sa aking palagay, naging biktima lang si Killua ng hipnotismo at hindi niya kontrolado ang kilos niya nung pinatay niya si Bodoro. Kung tutuusin, halos imposibleng impluensya ng isang tao na pumatay gamit ng hipnotismo. Pero dahil lumaki si Killua sa pamilya ng mga asasin at bahagi na ng pang-araw-araw na buhay nilang pagkitil, hindi nakapagtataka mas madali siyang buyuin para gawin ito. Gusto ko rin banggitin. Nagkataon na nangyari na sabing insidente nung laban namin ni Bodoro. Malaki ang posibilidad na sinadya ni Killua na gawin yun para tulungan ako. Bukod doon, katunggali ko ang namatay. Kaya kung may dapat ma-disqualify, ako yun. Nilabag niya ang patakaran, pero malinaw namang hindi niya kagustuhan ng ginawa niya at maaaring siya pa nga ang biktima sa nangyari. Kaya naman, hindi makatarungan na i-disqualify siya. Ang problema, spekulasyon lang ang lahat ng yan. At wala tayong ebidensya. Sa panlabas, wala kami nakita ng anumang palatandaan ng hipnotismo o pagmamanipula. Ang totoo, duda ako sa pahayag niyong kinokontrol siya at hindi niya alam ang ginagawa niya ng mga oras na yon. Pero pawang katotohanan na sinabi ni Leor yung naganap ang insidente nung malapit na sila maglaban ni Bodoro. Wala tayong problema ron. Kung titingnan natin ang abilidad at lakas ng dalawang manlalarong ito, masasabi nating patas lang sila. Maaaring pagdating sa karanasan lamang si Bodoro. Pero sa kabilang dako, kung titingnan naman ang lakas at kakayahan sa purong bakbakan, si Leorio mas angat. Para sa isang biyasang fighter tulad ni Killua, alam niya ito at hindi niya kinailangan makialam. May iba pang kahinahinala nangyari sa paligsahan. Tulad na lang nung nakipaglaban si Kurapika kay Hisoka. Natapos ang laban. Pagkatapos siyang bumulong sa'yo. Wala naman sa inyo mukhang pagod na nung huminto ang laban. Pero para kayong magkakuntsaba, ano kaya yung sinabi niya sa'yo? Nakapagtataka. Maiintindihan ko pa kung ang nangyari ay katulad nung nangyari sa laban namin ni Hanzo o sa laban niya ng Hisoka at Bodoro. Yung natatalo sa laban ng binulungan at sumuko. Pero sa kaso mo, kabaligtaran na nangyari. Kaya hindi mo ako masisisi kung naiisip kong planado ang naging laban ninyong dalawa. Kung may dapat bigyang pansin sa paligsahan na wala sa ayos, yung para ng pagkapanalo mo ang pinakakaduda-duda. Kung talagang wala kang tinatago, dapat sabihin mo sa harap namin ang sinabi niya sa'yo. Ibabahagi mo sa amin. Hindi ako obligadong sabihin sa'yo yun. Maaaring hindi sa akin, pero sa lahat na nandito, oo. Hindi rin. Alam mo, kung nababagabag ka sa pagkapanalo ko, para sa akin, mas dapat mong ikabahala ang pagkapanalo mo by default. Ano?
Hindi na importante yon. Oy, pwede bang tapusin na natin ang mabilis ang meeting na to at uwing-uwi na ako? Pwede bang tumahimik ka? Hindi na importante ang lahat ng yan! Walang kwentang pag-awayan kung sinong karapat dapat makapasa o hindi. Kung hindi kayo masaya sa resulta, magpursige na lang kayo hanggang sa maging kontento kayo. Si Killua, karapat dapat siya makapasa at maging hunter. Madali lang sa kanya to. Kung wala nakialam sa kanya, siguradong nakapasa siya. Ang importante ngayon, kapag nalaman kong pinupuwersa niyo si Killua pumatay, kahit labag sa kalooban niya, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi mo kami mapapatawad? Talaga? Ano naman ngayon? Wala akong gagawin sa inyo. Pero sa oras na makuha ko si Killua, ilalayo ko siya sa inyo at hindi nyo na siya makikita pa.